Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Celeste, ang inyong guro sa Filipino 4. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin ang wastong gamit ng pang-angkop, pagbibigay ng sariling pamagat sa nabasa at napakinggang teksto. 3rd quarter, week 5. Milk, nagagamit ng wasto ang pang-angkop na ng G at na sa pangungusap at pakikipagtalastasan. Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa napakinggang teksto. Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto. At nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa. Content na ipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. Ikaw ay inaasahang magtataglay ng sumusunod na kakayahan. Una, magamit ng wasto ang pang-angkop. Ikalawa, makapagbigay ng angkop na pamagat sa napakinggan o binasang teksto o talata. At ang ikatlo, may ugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto. Para sa panimula, ang araling ito ay tiyak na makatutulong sa iyo upang mapalawak ang iyong kaisipan sa pagsagot sa mapanuring pag-iisip at madagdagan ang iyong kaalaman sa mga kasanayang huhubog at hahasa sa iyong kaisipan sa paggamit ng wastong pang-angkop sa pangungusap. Makapagbigay ng angkop na pamagat sa teksto at talatang binasa o napakinggan, at maiugnay ito sa iyong sariling karanasan. Ano ba ang kahulugan ng pang-angkop? Ang pang-angkop ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay sa kapwa-salita. Ginagamit ito upang maging madulas ang pagbigkas ng mga salita. Pang-angkop na ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa letrang K at N. Ginagamit din ito sa magkakahiwalay na salita. Halimbawa, tingnan natin. Malinis na kapaligiran. Mabait na kaibigan. Magalang na Pilipino. Ang ginamit nating pang-angkop ay na. Tingnan naman natin ngayon ang wastong paggamit ng pang-angkop na ng. Ito ay ginagamit din kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa letrang N. Kinakaltas o tinatanggal ang letrang N at idinaragdag ang pang-angkop na ng. Halimbawa, nayon, maganda. Upang pag-ugnayin silang dalawa, ang nayon ay nagtatapos sa letrang N. Kaltasin ang N at idugtong ang NG. Kung kaya't ang sagot ay nayong maganda. Ikalawang halimbawa, balon at malalim. Ang balon ay nagtatapos sa letrang N. Kaltasin ang N at idugtong ang NG, kung kaya't magiging balong malalim. Tingnan naman natin ngayon ang tulang aking babasahin. Ito ay tungkol sa isang kaibigan. Ikaw ba ay may kaibigan? Wow, magaling! Tingnan natin. Iyong kaibigan ay dapat na alagaan, sapagkat sila ay ating kayamanan. Kaibigang kaagapay sa oras ng pangangailangan. Tunay nga silang bigay ng may kapal. Ang kaibigan na matapat ang kailangan upang masabing pagsasama ay tatagal ng matagal. Maaari kang humingi ng tulong sa nakatatandang kasama mo sa inyong tahanan upang basahin muli ang aking binasang tula. Tingnan natin ngayon ang mga salitang ginamitan ng pang-angkop na ng at na, tulad ng iyong,
ating kaibigang silang kaibigan na matapat at nasabing. Basahin mo nga ulit ito. Sabayan mo ko. Iyong ating kaibigang silang kaibigan na matapat at nasabing. Mahusay. Pag-aralan naman natin ngayon ang talatang aking ipakikita sa inyo. Babasahin ko ito ng 2 beses. Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nanguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawang kamay na tulad ng binurdahan at nililok. Tunay na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Isa pa. Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nanguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawang kamay na tulad ng binurdahan at nililok. Tunay na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Base sa aking binasang talata, ano ang paksang diwa ng talatang ito? Ulitin ko, ano ang paksang diwa ng talatang ito? Ganito rin ba ang iyong sagot? Ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Iyan ang paksang diwa ng ating talata. Ulitin ko, ang paksang diwa ng ating talata ay ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Base sa ating binasang talata, ano naman kaya ang magandang pamagat nito? May naisip ka na bang magandang pamagat nito? Kung wala pa, narito ang dapat mong tandaan. Sa pagbibigay ng pamagat ng isang talata, alamin mo muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang mga ito ay nagbibigay ng ideya sa pagpili ng pamagat. Ang pangunahing diwa ang pinakabuod ng mga pangyayari sa talata o kwento. Ang paksang pangungusap ang pinagtutuunan ng mga detalye upang mabuo ang pangunahing diwa ng talata. Ngayon, naisip mo na ba ang magandang pamagat sa talata na ating binasa? Maaari mo itong isulat sa iyong sagutang papel. Tandaan natin mga bata, kung may naisip na tayong pamagat, ginagamit ang malaking letra sa mahahalagang salita sa pamagat ng talata. Ang unang salita sa pamagat ay sinusulat din sa malaking letra. Tingnan naman natin ngayon ang mga halimbawa ng mga pamagat na ginamitan ng malaking letra sa simula at sa mahalagang salita. Tulad ng isang masayang araw, gumamit tayo ng malaking letrang I, M, at A. Ang suliranin sa basura, gumamit tayo ng malaking letrang A, S, at B. At ang katutubong kasuotan, gumamit tayo ng malaking letrang A, K, at K. Para naman sa pagpapaunlad, ihanda ngayon ang inyong mga lapis at papel para sa ating sasagutan sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Handa na ba kayo? Tingnan natin. Balikan natin ang ating napag-aralan kanina tungkol sa pang-angkop. Gagamitin natin ang wastong pang-angkop sa bawat pangungusap. Unang bilang, matalino ng na bata si Marie. Mamimili kayo kung ano ang tamang sagot sa loob ng panaklong. Ito ba ay nang o na? Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ikalawang bilang, maayos ng na
kapaligiran ay iwas sakit. Ano ang tamang pang-angkop sa loob ng panaklong? Ito ba ay ng o na? Ikatlong bilang, ang magalang ng na bata ay kinalulugdan ng lahat. Pag sinabing kinalulugdan, kinasisiyahan. Ano ang wastong sagot sa loob ng panaklong? Ito ba ay ng o na? Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para naman sa bilang 4 at bilang 5. Bilang 4. Matalino ng na bata si Marie. Ano kaya ang tamang pang-angkop na nasa loob ng panaklong? Ito ba ay ng o na? Isulat ang iyong sagot. At para sa huling bilang, ang mga malalaki ng na puno ay natumba dahil sa bagyo. Ano kaya ang tamang sagot? Piliin ang sagot sa loob ng panaklong. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, balikan natin ang wastong pagpili at pagsulat ng pamagat. Natatandaan mo pa ba ang mga dapat natin tandaan? Mahusay kung gayon. Tingnan natin ang unang bilang. Ihanda muli ang inyong lapis at ang inyong papel. Unang bilang. Ang niyog o Cocos nucifera ay may karaniwang taas na 6 na metro o higit pa. Natatangi sa lahat ang puno ng niyog sapagkat bawat bahagi nito ay maaari ring sangkap sa paggawa ng sabon, shampoo at iba pa. Ano kaya ang magandang pamagat para sa bilang 1? Tandaan, mayroon tayong pinag-aralan kanina kung paano ang tamang pagpili at pagsulat ng pamagat. Ito ba'y ang letrang A, ang niyog? Letter B, ang niyog. Letter C, ang mga gamit ng niyog. At letter D, ang mga gamit ng niyog. Pansinin mabuti ang pagkakaiba ng bawat pagpipiliang sagot. Isulat ang letra sa iyong sagutang papel. Tingnan natin ang ikalawang bilang. Tingnan natin ngayon ang ikalawang bilang. Ang kawanihan ng R2 or ang kawanihan ng Rentas Internas o Bureau of Internal Revenue ay ang sangay ng pamahalaan na namamahala sa pangungolekta ng buwis ng mga mamamayang may hanap buhay. Bawat manggagawang Pilipino ay may tungkuling magbayad ng kaukulang buwis. Ang buwis na ibinabayad ang siyang ginagamit na pondo ng pamahalaan sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating bansa. Ano kaya ang magandang pamagat para sa ikalawang bilang? Ito ba ay letter A, Rentas Internas? Letter B, ang kawanihan ng Rentas Internas? Letter C, ang kawanihan ng Internas Rentas? At letter D, ang kawanihan ng Internas Rentas. Kung mapapansin natin, halos pare-pareho ang pamagat. Ngunit tingnan natin kung paano isinulat ang tamang pamagat. Bilang 3. Makagagawa ka ng keso mula sa gatas ng kalabaw, baka at kambing. Asinan ang gatas, pakuluin ng 30 minuto habang hinahalo at pagkatapos ay itinggal ng 10 oras. Magkakaroon ito ng mga buo-buong bahagi na siyang babalutin sa murang dahon. Ano kaya ang magandang pamagat para sa ikatlong bilang? A. Paggawa ng kesong puti. Letter B. Paggawa ng kesong puti. Letter C. Ang kesong puti. O ang letter D. Ang kesong puti. Muli, tingnan natin kung paano isinulat ang tamang pamagat.
kanina sa gawain sa pagkatuto bilang 2 ay may mga pamimilian sa pagpili ng wastong pamagat, ngayon naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3 ay kayo na mismo ang mag-iisip ng tamang pamagat. Gamitin ang imahinasyon at talas ng isip upang ang pinakaangkop na pamagat ang inyong maibigay. Tingnan natin ang unang bilang. Magandang huwarang bata si Lilet. Kahit nakakariwasa sa buhay ay lumaki siyang mabait, magalang at makadiyos. Siya ay mabait dahil tinutulungan niya ang mga kaklase niyang maintindihan ang mga aralin. Sa pagiging magalang, nakikipag-usap siya lagi ng maayos at bumabati sa mga nakatatanda, lalo na sa kanyang mga magulang. Higit sa lahat, lagi niyang hindi niya nakakalimutang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Ano kaya ang magandang pamagat para sa unang bilang? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 3, ikalawang bilang. Ang Carmona ay isa sa maunlad na bayan sa probinsya ng Cavite. Marami silang magagandang programang laan para sa mga kabataan para sila ay magsikap at makatulong sa kanilang mga magulang. Maayos na naitayo ang mga estruktura tulad ng palengke at bayang pamilihan tulad ng Walter Mart, kasama na rin ang mga pabrika. Organisadong naitayo ang mga pampublikong paaralan sa bawat barangay upang hindi na mahirapan ang mga mag-aaral sa pagpasok. Masisipag at masisikap ang mga tao dito. Kahit maunlad ito, ay pinapanatili pa rin nila ang luntian nilang kapaligiran. Ano kaya ang magandang pamagat para sa ikalawang bilang? Isulat ito sa iyong sagutang papel. Ikatlong bilang. Ang basura ay maaaring gawing abono. Sa ganitong paraan, malulutas ang suliranin natin sa basura at mababawasan ang pag-angkat ng abono sa ibang bansa. Tinatayang sa 1,000 toneladang mga basura, higit sa 10,000 sako ng abono ang maaaring gawin. Kung ang lahat ng ating basura ay magagawang abono, lalaki ang ani sa mga tanim at magiging mura ang halaga ng palay at iba pang pananim. Ano kaya ang magandang pamagat para sa ikatlong bilang? Isulat umuli ito sa inyong sagutang papel. Naman sa pakikipagpalihan, gawain sa pagkatuto bilang 5. Narito muli ang isang halimbawa ng talata. Buwan ng bakasyon, napagkasunduan ng pamilya ni Ray na magbakasyon sa malaparaisong lugar ng Boracay, ang lugar kung saan minimithing marating ng maraming tao. Nasasabik na siyang dumaong sa malaporsilanang buhangin at maglaro sa mga alon ng dagat at bumuo ng kastilyong buhangin. Nang marating nila ang lugar, hindi mapigilan ni Ray na ang mapahiyaw sa tuwa at galak. Agad siyang naglaro sa buhangin at pinagmasda ng araw hanggang sa paglubog nito. Inubos niya ang natitira niyang oras sa pagligo sa dagat at mamasyal sa buong isla ng Boracay. Walang maitatanging kasiyahan at kakaibang karanasan ang hatid nito sa akin, pahayag ni Ray. Maituturing na isa ito sa pinakamaganda kong karanasan na hindi ko malilimutan. Mula sa ating binasang talata, mayroon ka rin bang karanasan na katulad ng kay Ray? Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, maaari mong i-share o ibahagi ang iyong karanasan gamit ang graphic organizer na iyong nakikita. Ang iyong karanasan ay maaari mong itala o isulat at ibahagi sa loob ng mga bilog na iyong nakikita. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Upang mabigyan ng score o marka ang iyong sagot sa ginawa mong graphic organizer tungkol sa iyong karanasan,
Narito ang ating gabay na rubrics na maaaring gamitin. Makakakuha ka ng 3 hanggang 5 puntos kung nakasulat ka ng pangungusap gamit ang wastong pang-angkop at naiugnay mo ang sarili mong karanasan sa napakinggan o nabasang kwento. Magkakaroon ka naman ng 1 hanggang 2 puntos kapag nakabuo ng pangungusap ngunit hindi mo lubusang ginamit ang wastong pang-angkop, gayon din sa pag-uugnay ng sarili mong karanasan sa napakinggan at nabasang kwento o teksto. Para naman sa paglalapat, gawain sa pagkatuto bilang 6, pupunan natin ang mga nawawalang salita sa mga patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Ang mga halimbawa ng pang-angkop ay patlang, patlang, at patlang. Sa pagbibigay ng sariling pamagat, ito ay ginagamitan ng patlang letra. Ang patlang ay isang mabuting kasanayan na ihahayag natin ang ating saloobin, pananaw at opinyon. Ang pag-uugnay ng sariling karanasan ay maaaring sa pamamagitan ng paghahambing sa buhay ng ibang tao o sa mga karanasan nito. Para naman sa assessment, gawain sa pagkatuto bilang 7, muling gamitin ang iyong mga natutuhan sa araling ito sa pamamagitan ng pagsagot sa bawat pagsubok. Sagutan ang Learning Activity Sheets o LAS na ipinadala ng iyong guro. Sa iyong gagawing reflection, gawain sa pagkatuto bilang 8, magsusulat ka ngayon sa iyong kwaderno o sa iyong papel ng iyong nararamdaman at ang iyong naging realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na patlang. Nabatid ko na patlang. Naisasagawa ko na patlang. At yan ang natutunan natin ngayong araw na to mga bata. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po! Paalam!